Alright, meron tayong isang pasyente dito, isang Aerox 155 version 1 na merong check engine. Ayan, check natin yung kung ano yung kanyang check engine. Ayan, error code 21. Ayan mga sir. So before that, i-scan natin kung ano talaga yung error 21. So dito mga sir, para sure tayo kung ano talaga yung error, hindi na manghula-hula lang tayo kung ano yung dahilan bakit nagkaroon siya ng error 21. Yan, on muna natin yung susian para ma-detect natin yung ECU. Ayan, connecting pa. Then ayan, nakapasok na tayo sa engine. Then read fault code. Okay lang natin. Yan, okay lang natin dyan kung ano yung tinuturo ng ating scanner. So antayin natin, ba't ang tagal niya mag-reading. Yan mga sir, antayin lang natin kasi medyo matagal. So nahirapan siguro siyang i-detect yung error 21. At ayun mga sir, yung error 21 pala ay ayan, cooling water sensor fault. Yung water cooling sensor mga sir ay siya yung nagdi-detect ng coolant doon sa may engine natin at nagbabato ng signal doon sa ECU upang ma-activate yung radiator fan. So dito makita yung water cooling sensor mga sir. Ito dito banda sa may radiator na side. Yeah, pero nakakabit yan doon sa may makina. So medyo hindi masilip mga sir. Buksan natin yung mga cover dito sa gilid. At ito na mga sir, buksan na natin. Yun mga sir oh. Ayan, sa may hose banda. Ayun mga sir oh, hindi na makita dito masyado sa camera, pero ayan sir oh, putol. Ayan, may putol yung kanyang wire. So basic lang yan mga sir. But dito, upon checking, may na-notice ako sa motor ni sir. Ayan, tingnan din yung sa may stator side. Ayan mga sir oh, ba't may tagas ng langis dyan? Ayan oh, may mga itim tapos maraming langis na tumatagas. So ang indikasyon niya mga sir, baka putok na yung oil seal dyan sa may stator na area. So ito, buksan natin yung kanyang radiator. Ayun mga sir oh, halatang halata, masyadong maitim yung kanyang housing ng kanyang stator. At ayun mga sir, may tagas na sa ilalim. Ayun ang makita nyo, medyo may puti na. Bagong change oil lang to si sir. Pero tingnan nyo, grabe yung tagas ng kanyang makina sa may radiator side. So ito mga sir, pag napabayaan to, panigurado ma-overheat yung motor ni sir, or baka dumikit na yung piston doon sa kanyang cylinder block. So yun mga sir oh, makikita na oh, napakaitim ng kanyang stator side. Ayan sa may magneto banda. So, indikasyon niya mga sir na pumutok na yung oil seal dyan. So napaka mura lang naman ng oil seal mga sir, pero pag napabayaan, panigurado malaking gastos to mga sir. Ayan, so grabe yung kuhan niya. Ayan mga sir oh, nakapark lang ni boss yung kanyang unit. Ayan yung tagas ng kanyang motor. So yan mga sir, hindi pa yan nakarib yung makina or hindi pa umandar yung makina. Paano na lang pag umandar yung makina niya? Panigurado grabe yung tagas dyan. So buti na lang mga sir at naputol yung wire dito sa may yung water cooling sensor niya. Kung hindi to makikita yung kanyang problema na mas lala pa pala kisa doon sa kanyang error 21. At ito mga sir, nabaklas ko na yung kanyang magneto. Ayan oh, napakadumi mga sir. Ayan, baga nabasa na yung mga alikabok dyan. Ayan, so pag nagtagal yan, panigurado hindi na yan naandar yung kanyang makina. At ang worst scenario nito mga sir ay baka dumikit na yung piston sa kanyang block. At ayan mga sir, nalinisan na natin yung stator niya. Ang layo dun sa nauna nating video, yung pagbukas pa lang natin, no? Grabe. Ito mga sir, ito lang yung dahilan kung bakit tumagas yung langis dun sa kanyang makina. Maliit lang ito mga sir, around 100 pesos yung presyo nito, pero pag napabayaan sigurado mga sir libo-libo yung kapalit nito. At ayun mga sir, natapos natin linisan lahat, pati yung kanyang magneto.
kasi napakadumi. Yan, try nating pandarin. Yan mga sir, umandar na. Maganda na yung tunog ng unit ni boss. At mamaya ayusin natin yung kanyang huling sensor. Ayan mga sir, andyan pa yung kanyang check engine. Hindi talaga yan mawala hanggat hindi naayos yung sira ng motor. Dito pinalitan natin yung wire ng kanyang socket. Pinahabaan namin dito mga sir kasi para hindi na maputol. Kasi yung stock na wire dito sa may water cooling sensor ay napakaiksi. Pag nagkaroon ng play yung makina, at ayun mga sir, napuputol. Issue talaga ito mga sir, marami na kaming nagawa nito. At ayun mga sir, try nating paandarin kung okay na ba. Ayan, check natin kung may check engine ba. Ayun, pag okay na mga sir, malidig niya mawala yung check engine. At ayun mga sir, nawala yung kanyang check engine. Buti na lang na agapan ng ating customer na dinala agad sa atin yung kanyang unit. Kung hindi mga sir, panigurado mas malaking gastos pa yung kanyang kakaharapin ito. Para sa ating mga mekaniko mga sir, dapat very cautious tayo. Tingnan talaga natin kung ano yung nagiging problema ng unit ng ating customer para matulungan din natin sila. Alright, follow for more mga sir. Thank you so much.